Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na, libingan niya'y iyong nakita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabing sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Siya po ay tinatawag ding alagad ni Kristo. Pero meron tayong dapat itama, no? Siya po ay tinawag na Maria Magdalena sapagkat siya ay taga Magdala, na ito po ay lugar malapit sa Galilea. At siya po ay hindi yung babaeng tinatawag na prostitute. Si Maria Magdalena ang tinutukoy at pinagdiriwang natin ngayon ay ang Maria Magdalena na 7 demonyo ang pinalayas ni Kristo mula sa babaeng ito. Hanggang sa siya ay sumunod na sa Panginoon. At sa Ebanghelyong narinig natin ngayon, siya ay nakilala bilang isa sa mga pinaunang pinagpakitaan ni Kristong muling nabuhay. At ano ang kanyang ipinagmalaki at ipinamalita? Nakita ko ang Panginoon. I have seen the Lord. At bilang mga Kristiyano, ito ho ang sana ay hinahangad din natin na iwan natin sa mundong ito. Nang merong isang awit na napakaganda ng linya, "Let them see Christ in me. Let them see Christ in me."
na tayo, meron tayong tinatawag na religious experience. Pag sinabing religious experience, ito yung mga okasyon sa buhay natin na talagang napatunayan nating mahal tayo ng Diyos, buhay ang Diyos. Ito yung pinagaling tayo, nakaraos tayo sa mahirap na pagsubok. Ito yung religious experience kung tawagin. At parang kitang-kita natin, very clear, the goodness of God, the mercy of God, the generosity of God is so clear to us. And that is our religious experience. But it must not end there. Hindi lang dapat hanggang dun yun. Kagaya ng ginawa ng Panginoon kay Maria Magdalena. Nung siya ay nagpakita kay Maria, hindi siya kagad nakilala. Anong akala ni Maria? Siya ay isang hardinero. Kaya nung tinawag si Maria ng Maria, ito'y nakilala kagad ni Maria. Ang guro iyon. At ang tanging niyang ginawa ay pumunta sa iba pang alagad at sabihing siya'y nakita niya. Sana mga kapatid, lalo na sa mga ganitong pagkakataon ng buhay natin, naalala ko nung panahon ng pandemya, siyempre lahat tayo hindi pinapalabas, kasama kaming mga pari doon. No? Hindi nyo na po pwedeng husgahan yung iba, sasabihin natin, bakit kaya yung mga yun takot na takot? Hindi, kasi may mga comorbidities tayong tinatawag. No? Hindi dahil sila ay madamot at takot lang, hindi. Kasi baka maging dagdag lang sila sa aaskasuhin pag pinilit nila yon. Alam mong ikay sakitin, pupunta ka doon, imbis na nakakagawa ng iba, aaskasuhin ka pa. Hindi. So, we cannot just judge them for being selfish, indifferent. Siguro may mga sadyang taong hindi kaya at pwedeng gawin yon. And aminin ko sa inyo na isa siguro ako doon. I have my comorbidities. But then again, sabi ko sa sarili ko, I think this is the best time to become a priest. As a good, faithful soldier, police. Di bali nang ikay matapos sa gitna ng laban? Kesa ikaw ay tumakas sa iyong pananagutan? And I think, not only us priests, but all of us Christians, kung gusto maraming paraan. Kaya pinagdadasal natin, hindi lang yung mga nahiipid sa baha at bagyo ngayon. We are also praying for all the volunteers, the rescuers, and all those who are sacrificing, offering themselves in the church, in our community, in the country. Pinagdadasal natin sila. At sa 8 araw ng ating nobenaryo kay San Charbel, mga kaibigan ako nagtatanong, sino ba yung ninunobina mo? Sino ba yung ginawa ninyo doon? Ako sa San Charbel. And then I start to tell them basic stories tungkol kay San Charbel. Sabi nila, siya pala yun. And honestly, meron na po akong mga nare-receive na mga answered prayers. Sasabihin nilang, thank you, Saint Charbel, for healing me. Thank you, Saint Charbel, for answering my prayers. Well, it's not him. It will always be God. Ang Diyos lang sa tulong ni San Charbel. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, katulad ng mga banal, Santa Maria Magdalena, San Charbel, sana maging daluyan tayo ng pag-asa at pananampalataya ng ibang tao. And when we will have that opportunity and chance to become an instrument of God's grace, never, ever forget that it is not about you. That it is not you. Kapag may grasya at himalang nangyari sa tulong ng ating panalangin, tulad ng mga santo, huwag nating kakalimutan. To God be the glory. Hindi sa atin ang papuri. Sana isa lang ang masasabi ng iba kapag tayo ay nakakatulong at nakakagawa ng maganda. I have seen the Lord. Amen.